Hi everyone, this is Mylene, and by the way, papakita ko sa inyo ito. Ito yung lata na nilagyan ko nung na-earn ko from e-loading, okay? Pero most of the time ginagamit ko kasi coins, pero for this week, ginamitan ko din ng GCash at saka ng Paymaya. Pero sobrang konti lang. I think once lang ako gumamit ng GCash at once lang din ako gumamit ng Paymaya, and the rest ginamit ko si CoinsPH. At saka ito na yung laman. This is good for 1 week, so wag kayong mag-expect na sobrang laki ng na-earn natin, pero I just wanna show you para rin may idea kayo kung how much yung ma-earn kapag ka nag-e-loading kayo gamit si Coins, GCash, saka si Paymaya. Okay, not much, but ipapakita ko na lang sa inyo. So bilangin natin, okay? So, ito, nilagyan ko ng tissue para in case na maghulog ako, hindi masyadong halata na naghulog tayo ng coins. 'Di ba? Pero, ayan, ito na siya lahat. So, konti lang yung papel. Kasi 1 week lang siya, guys. Nag-start ako last Saturday, last week. And then, ngayon is Saturday. So, yan na lahat yung na-earn natin. And then, mostly coins. Okay? Pero anyway, kapag ka nag-i-loading ako, merong transaction fee. May additional fee, diba? For example, 10 yung pinaload, 2 pesos po yung patong ko. Pero, yan will be not here. Hindi na dito yung in-earn nating 2 pesos. So, ito is from the app lang mismo at saka yung sa pinang-load. For example, 20 lang din talaga yung sa akin. Kasi yung 2 pesos na yun, nandun sa nanay ko, siya kasi yung tumatanggap na nagpapaload. So, anyway, count na tayo. Sabay-sabay na nating bilangin mga guys. So, ito. Okay, start tayo sa 100. Apat na 100. 400. Tapos, tatlong 50. So, 550. Right? Correct me if I'm wrong po And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, that's 160. 160. Okay? And then, meron tayong 100, 200, kasi tagsi-5 to Ayan. So, 100, 200. And then, itong bariyang ito, may tagpipiso, may tagpi-cheese, tsaka may tagsi-5, 95 po siyang lahat. Okay, so, do you have any idea how much po yung na-earn po natin in a week? 400 plus 150 plus 160, and then meron po tayong 200 and 95. Okay. Nabilang na po natin, 'di ba? Meron tayong apat na 100, tatlong 50, 8, 20, tapos mga coins na halos lahat. So, eto na guys, tingnan natin. May apat tayong 100, making it 1,005. Para sa 7 days only lang yan ha. So, kukunan pa natin yung 1,005 ng 10% kasi yun po yung na-earn natin kay CoinsPH kapag ka nagpa-load po tayo sa kanya. Right? So, not bad at all. At saka yung 2 pesos na patong nyo pa every time na nagpapaload. So, for example, madalas 20 yung nagpapaload sa akin. So, 22 na yun. So, yeah, in just a week, meron na tayong kitang 1,005. Hindi siya ganun kalaki, pero yun naman kasi ay dahil sa yung bahay naman namin, hindi naman nasa highway. Pero kung nasa highway kayo, may store kayong ganyan, definitely, mas madali po makapag-earn ng money. But yun lang gusto ko ipakita sa inyo. I hope nakatulong, and I hope to see you again in my next video. See ya! Bye! Babalik, and ito na po yung file na ating ni-request kanina. So, nakita niyo naman kanina, no? So, ito na po yung file. Naka-Excel file siya. Tapos, yung title na po ay Balance Statement April 2019. So, ito na lahat. Just a quick overview. Ito po siya.
So, nasa baba po definitely yung pinaka-last na date, April 1. And then, ayun, kung makikita ninyo, yung naka-green po, yan po yung ating transaction na ginawa for the week April 13 hanggang April 19, kasi yan po yung nasa video natin. Yun po yung time na talagang kinit ko po yung money for loading for the purpose of this video. Okay, at alam naman po natin, sa nakikita nyo, lahat load lang po yan lahat. Ayan, isa-isahin po natin. My Globe, my Smart, my Globe, my Smart, lahat po yan success naman po. As you can see here, dito po siya. Okay, so bilangin na natin lahat. At saka nga pala, dito sa side na to, sa first column, may makikita po kayong incoming tsaka outgoing. Ito lang po yung pinili natin. Finilter na po natin sa outgoing kasi yung outgoing po yung lumabas na pera. Yung incoming naman, usually cashback yan. For example, 10%, diba? Kung 100 yung pinaload mo, may 10% cashback ka, which means 10 pesos po yung balik. So, we don't need that information. Kailangan natin yung outgoing information or outgoing, how much, hindi naman how much, hindi naman yung amount talaga, pero kailangan natin malaman ilang transaction yung nagawa natin for the past week. Hindi naman past week, parang sa isang week na yon. Okay, nagbabalik. Ito na po yung naging resulta. So, kanina, nakita nyo naman, yung kinount po natin, 1,005 po. So, kunin lang natin yung 10%, at yung 10% niyan ay 100.50 cents. So, ito po yung ating na-earn from CoinsPH. Okay? From CoinsPH alone. Then, kanina, kung nakita nyo sa Excel file, yung hinighlight natin na green, ito na po, na-count po natin, may total po na 37 transactions po lahat. Ito times lang po natin sa 2 PHP, kasi ito po yung ating transaction fee. Every time na nagpapa-load po si customer, may 2 pesos po na charge. Tapos kanina, chinek ko, meron po tayong 37 transactions lahat, making it 74 PHP. So, inad lang po natin yung dalawa, 100.50 cents plus 74 pesos na transaction. Meron po tayong 174.50 cents na naging profit for the week, April 13 to 19. So, that's only 7 days, guys. Ang gawin natin, kasi 174 lang siya, maliit lang siya, definitely. Pero, pwede natin siyang idagdag sa capital natin na 1,005 pesos, diba? So, making it 1,179 pesos na siya. So, kung mas malaki yung capital, mas malaki yung magiging transactions natin, edi mas lalaki din definitely yung ating profit. But for now, ito lang po na ating pinakita kasi yun nga yung purpose ng video, to show you kung how much yung pwede natin kitain for a week. But that's only a week, guys. And also, like I said kanina sa video ko, hindi naman nasa highway yung bahay namin, konti lang yung nagpapaload. So, depende din sa sitwasyon, depende din sa location, at sa dami ng tao na nagpapaload, diba? But definitely, maganda siyang part-time, maganda siyang sideline. Why not go ahead and try it? This is only for CoinsPH, okay? Thank you so much, guys, for watching. I hope nakatulong, and see you next time. Bye!